Mga kapatid, so tayo po dumako lang sa ating pag-aaral po sa umagang ito kahit wala pa ibang mga kapatid. Dito po tayo natapos yung nakarang linggo, hindi po ako nagkakamali. So dito po tayo magsisimula sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. Ang unang bagay na dapat nating gawin para tayo maging mabuting lingkod ng ating Panginoon ay yung tamang kalagayan ng ating puso. Ano po? Dahilan at lain ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ganun din po, kailangan nating makilala ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. At ito'y ating gagawin para sa ating paglilingkod sa Kanya. Hindi natin pwedeng sabihin sa ating mga sarili na wala tayong magagawa. Sabi ko nga, kung wala tayong magagawa, matagal na tayong patay. Sa yung namang bagay sa ating buhay, meron tayong magagawa. Gayun din po sa loob po ng kaharian na tayo lingkod ng Panginoon bilang Kanya makalagad. Dito sa Romans 12 verse 6, ito po yung panahon na meron pang kaloob ng Espiritu Santo, yung miraculous gift of the Holy Spirit. Pero tandaan po natin, kung ano ang binigay sa kanila, yan ang kailang gagawin. Ganyan. Sayin natin, tayo may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Doon sa parable of the talents, merong 5 talents, may dala, may isa. Ang sabi ng talinhaga, ayon sa kanilang kakayahan. Ganyan. According to their ability. So maaaring ganun din sa panahon na ito. Kung propesiya, ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. In other words, sa limitasyon ng kaloob na yun na binigay ng Diyos. Kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o nagtuturo ay sa pagtuturo, o nangangaral ay sa pangangaral, ang magbigay na may magandang loob, ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan. So noon ng panahon na nagkaroon po ng gifts of the Holy Spirit, iba-iba binigay Kanya. At ang pagkakilala sa mga bagay na binigay sa kanila, yun din ang paraan ng kailang paglilingkod. So, sa panahon natin ngayon, wala ng spiritual gifts, pero meron tayong natural na kakayahan na binigay ng Diyos sa bawat sa atin. So, kailangan nating malaman at tanggapin kung anong makakaya natin gawin at yun ang gagawin mo Kanya. Sa bawat oportunidad na binigay sa atin ng Diyos, ay may kalakip na responsibilidad. Ganyan. Sa bawat biyaya na binigay sa atin ng Panginoon, ay may kaakibat na responsibilidad. So, ano man ang ibinigay sa atin, yan ang ipagkakaloob natin bilang lingkod ng Panginoon. So, tingnan natin. Ano ba kaya natin gawin para makatulong tayo sa gawain bilang lingkod ng Panginoon? Kailangan din natin malaman ang ating gawain. Ano magagawa mo? Anong dapat gawin? Hindi na kailangan pagsabihan pa tayo na meron dapat gawin. Ganyan. So dito sa isang paraan, kung alam mo ang isang bagay na gawin mo na kung kaya mong gawin. Ganyan. Hindi mo na kailangan pagsabihan pa ng kapatid o itong dapat natin gawin. Ganyan. So ito po ay merong kaakibat na voluntarism. Nagbo-volunteer tayo sa isang bagay na pwede natin gawin. Dito sa Titus 2:14, siya nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasama at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Unang-una ng ating Panginoon, hindi naman siya pinili. Siya mismo, kasama ng kanyang ama, siya mismo ang nag-volunteer na gagawin yung gawain na yun. Kausap ng kanyang ama. So, ganoon din tayo mga kapatid. Dito po sa pangalang bahagi ng talata, pakalinisin, bakit tayo tinubos? At bakit tayo nilinis Kanya? Pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. So, meron tayong sigasig sa namang mabubuting gawa na kaya natin gawin. Ganyan. Okay, kilalanin po natin yun. Ano bang dapat natin gawin? Kailangan natin gawin. Hindi na kailangan tayong pagsabihan pa lang sinuman sa isang bagay na kaya natin gawin.
Ito rin po sa Titus 3:8. Tapat ang salita at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kailang sarili sa mabubuting gawa. Palagi sinasabi yun. Ang mga bagay na ito ay pang-mabubuti at kapakipaghinabang sa mga tao kanya. Hindi lamang sa loob ng iglesia. Kahit sa ibang tao kanya. So, ano mga bagay na kaya natin gawin at magiging pakinabang sa mga tao, lalong-lalo sa kailang kaligtasan, kailangan natin gawin yan. So, halimbawa, bawat sa atin, meron tayong pagkakataon na ilahad natin ang ebanghelyo, gawin natin. Hindi lang po yung mga karal, tayo lahat. Meron tayong paraan sa ganung bagay. Hindi tayo kailangan magsabi, alam natin yun. Na ito yung magiging pakinabang sa mga tao, lalong-lalo sa mga tao wala pa sa kaharian. Meron tayong pagkakataon. So, gamitin natin ang pagkakataon na yun. Yung pangangailangan ng iba. Dito po sa Pilipos 2:3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas. Wala yung ganong klaseng kalagayan sa atin. Kundi sa kababaan, katulad ng ating Panginoon. Ituring na ang iba higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ang bawat isa sa inyo kanyang sariling kapakanan, kundi kapakanan ng iba. Ang relihiyon, ito yung tinatag ng Panginoon, ay hindi relihiyon para sa sarili. Pero kaabit po ang mga Katoliko, bagamat sila yung Katoliko, ano po? Walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Bagamat ginawa nila yun, pero tama rin sinasabi, no? Hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Dito sinasabi, hindi lamang ating kapakanan ang inisip natin, kundi kapakanan ng iba. So, hindi tayo selfish. Tayo po ay tinitignan natin ang kapakanan ng magkapatid ng iba. So, kailangan tayong aware sa mga pangailangan ng iba. Sa paanong paraan? Titignan po ninyo ang paglilingkod, to serve, ay isang pandiwa niya. O verb. Pag sinabi natin verb, ito isang ginagawa. Yan ang function ng pandiwa. Ano po? Nagpapakita ng ginagawa. Action. Kung meron lang tayo mabuting layunin, hindi sapat yun para tayo maging lingkod ng Panginoon. Kailangan natin gawin. Dito sa Santiago chapter 2, verse 15. Kung isang kapatid na lalaki, babae, ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw. In other words, ay nahihirapan. At ang isa sa inyo magsabi sa kanila, humayo kayong mapayapa, magpainit kayo at magpakabusog. Siyempre, posible yun. Hindi nga sila'y nahihirapan. Bahay na yan sa inference, hindi sila tamad. Talagang nahihirapan lang sila. Mayroong mga taong ginagawa yung makakain nila, pero talagang nagkukulang sila. Kaya may mga tao mahirap sa atin. Ngayon, tabi natin sa kanila, nakikita natin ang kalagayan nila. Humayo kayong mapayapa, magpainit kayo at magpakabusog. Maganda yun eh. Pero kung kaya lang gawin, kaya lang sila'y nahihirapan. Subalit, hindi nyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang nyo? Ganyan. So, hindi lang sasabihin, napapanalangin namin kayo na ba kayo magkaroon kayo ng pangailangan. Kung meron tayong magagawa, pagkakataon para sila matulungan, tulungan natin sila. Kaya more blessing, more responsibility. Yung kita natin yun. So, hindi lang po yun, meron kang mabuting intensyon, tulungan sila. Kung meron kang pagkakataon, kailangan mo silang tulungan. Ito rin po sa 1 John chapter 3, verse 18. Mga munting anak. Si John, palagi niya ginagamit ang salitang munting anak o little children, kanya. Yung nagpapakita sa atin na kailangan tayong sumunod. Yun po ang implication ng salitang children. Pagka children, ikaw ay maliit na bata, at ikay sumusunod. Huwag tayo umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kailangan meron tayong gagawin. Sa ating kapatid na nangangailangan ng ating tulong kung meron tayong pagkakataon. So, ating pagmamahal
ay di lamang sa salita, hindi sa gawa kanya at sa katotohanan. So kung ginagawa natin, so iti ay sa katotohanan. Ang katotohanan, ang pagmamahal hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sabi ni John. Dito rin po sa Galatians 6:10. Ang ating pagtulong ay ayon sa ating pagkakataon. Huwag natin gawin na isang bagay na para sa ating pamilya lang ay ibigay mo sa iba. Kasalanan yun. May isang casual meeting na years ago, tinanong nila yun, paano kung ito na lang ang pera mo para sa pamilya mo at merong kapatid na nangangailangan, kaya yung gagawin mo? Sabi nung mga kanal, ibigay mo sa kanila, paano yung pamilya mo? Kailangan kung may pagkakataon, may sobra ka. Doon sa ordinary mong pangangailangan, na kailangan mong gawin. Tandaan natin sa 1 Timothy, chapter 5, verse 8, ang ating priority sa pangangailangan ay sarili mong sangbahayan. Kaya kung ibig sabihin na may pagkakataon, kung may sobra ka pa, nalampas doon sa iyong pangangailangan, yun ang ibig sabihin ng talata. Sa 1 Timothy 5:8, ngunit kung sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo sa kanyang sariling sangbahayan, tinagyan niya pananampalataya at siya'y masawal pa sa mga hindi sumasampalataya. So, hindi ko gawin yun. In other words, pag isalta, may pagkakataon, meron kang sobra. Ngayon din sa Acts chapter 2, yung may mga pag-aari kanya, pinagbili nila, kano isang bahay mo lang? Ibili mo, hindi. May mga sobrang pag-aari ang pinagbili nila. Gawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sangbahayan ng pananampalataya. Tingnan nyo, kahit ito'y pera ng tao, individual, hindi sa iglesia. Kahit individual, ang ating priority ay mga kapatid sa pananampalataya. Bago natin tulungan yung hindi sumasampalataya, hindi mga-Kristiyano, unahin muna natin tulungan yung Kristiyano na kailangan. Yun ang sinasabi ng talata. Pag inuna natin yung mga hindi sumasampalataya, nagkasaan tayo sa Diyos. Priority pa rin mga kapatid, dahil kapatid mo yan eh. Yung hindi sumasampalataya, hindi mo kapatid yun sa pananampalataya, kaya kung mayroon ka pa sobra, tulungan mo sila. Pero kung yun lang ang pagkakataon mo at merong kapatid na nangangailangan, wala may kapatid. Yun ang sinasabi ng talata. Pero tignan ninyo, meron yung pagkakataon. So yung walang talatang binasa natin, ang implication, meron kang pagkakataon. Nakikita mo kapatid, nangangailangan, hindi mo tinulungan. Kaya kung meron tayong pagkakataon, huwag naman nating gawing dahilan, wala akong pagkakataon, meron kang pagkakataon. Alam ng Diyos yun. Kung meron tayong pagkakataon. So, ang paglilingkod ay isang ginagawa. Hindi lang sinasabi, hindi lang iniisip. Ginagawa. Yan ang sinasabi ng mga talatang binasa natin. Sa palong paraan, sa kailang physical na pangangailangan, tandaan po natin, tayo nabubuhay sa mundong ito, may mga kapatid o may mga tao na nangangailangan ng mga bagay sa kailang physical na pangangailangan. Ang gusto nating emphasize, ito yung pangangailangan. Hindi lang yung gusto, yung pangangailangan. Yung yung pangangailangan. Ito yung kailangan mo para kayo mabuhay. Kaya pag binebole sa pinag-uusapan, ito yung pangangailangan. In other words, the matter of life and death, yung ibig sabihin, no? Nasira ang bahay mo, kailangan mo yun. Wala kang kinakain, kailangan mo yun. Wala kang damit, kailangan mo yun. Pero hindi yung gusto. Pag gusto, hindi tayo tutulong. Dito po sa Matthew 25, verse 35, mga verse 40. Ito yung sa last day, sa judgment day. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain. Ako'y nauuhaw at binigyan niyo ako ng inumin. At ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ganyan. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinala. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin, nauuhaw at binigyan ka namin ng inumin? Pasilin natin, ito yung judgment day. So ang ating Panginoon, matagal na nasa langit. Hindi nila kasama. Pero sabi ng Panginoon, ako'y nagutom, pinakain niya, etc. So tanong ng mga kapatid, actually tayo, kasama natin, tayo kung dadatan tayo ng huling araw. Kailan namin ginawa yung kanya? Panginoon,
Kailan ka namin nakita gutom? O pinakain ka namin, nauuhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakita isang taga-ibang bayan at pinatuloy ko, o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakita may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin, nasa langit siya. So, kailan ganyan? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa niyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin yung ginawa. Pasilin niyo sinabi ng Panginoon sa mga kapatid kong ito, kanya. So, ito sa mga Kristiyano. Kaya ngayong Galatians 6:10, at saka ito, magkapareho. Ang priority natin sa pagtulong, dahil limitado lang naman ang ating pagkakataon, ay sa mga kapatid. Ganyan. Pag ginawa natin sa mga kapatid, nabigay natin ang kailang pangangailangan, ito yung ginawa natin ngayon sa Panginoon. Tandaan natin yung pangangailangan. Sabihin, kung hindi naman pangangailangan, pwede mong pwede mong isang tabi muna. Pero ito yung pangangailangan. Hindi na ibig mag-usapan natin dito. Kailangan natin ito para mabuhay ka. Yun ang ibig sabihin ng mga talatang binanggit. Tingnan nyo, nagutom, nauuhaw, walang dami, may sakit, nabilanggo kanya. Ito yung mga bagay na pangangailangan. Dito po sa Tiago 1:27, nilalarawan sa atin ng isang bahagi. Hindi lang ito ang dalisyon na relihiyon. Ito yung sinekduke na po. Sinasabi lang ang bahagi ng dalisay na relihiyon. Hindi sinasabi ito lang ang gagawin mo. Kailangan natin unawain ng mga talata. Ano po? Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kailang kahirapan, yung salitang dalawin, hindi na pupuntahan mo siya. Ang salitang ito ay may akibat ng pagtulong kanya. At panatiliin ang sarili na hindi nadungisan ng sanglibutan. So ito'y sa pamumuhay po natin. So yun ang bahagi, ito'y pagtulong kanya. Sa mga ulila, walang mga magulang, at sa mga walang mga asawa. Usually ito'y mga babae. So dalawin natin kanya. Kung sila'y merong kahirapan o nangangailangan kanya. So ito rin po ay bahagi ng paglilingkod. Aspekto po ng katulad ng paglilingkod ng Panginoon na siya'y nagpakahirap para sa atin. So kailangan nating tulungan sa mga physical na pangangailangan. Dito rin po sa Efeso 4:28. Isipin natin ito yung mga Kristiyano dating magnanakaw. Pasilin niyo sa talata, ang nagnanakaw ay huwag na magnakaw pa. Kundi magtrabaho at gawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling magkamay na mabubuting bagay. Hindi pinag-uusapan ang trabaho mo. Kaya yung nag-aabot ng basura, mabuting trabaho yun. Pero yung nagnanakaw, hindi tama yun. Sabi rito, gawa siya sa pamamagitan ng kanyang mga sariling kamay ng mabuting bagay. Ito nagpapakita sa atin ng responsibilidad na tayo magtrabaho. Wala man ang available na trabaho para sa atin sa abot ng ating kakayahan. Kung hindi naman tayo nag-aral, tapos gusto maging manager, hindi pwede yun. Kung nag-aral ka naman, pwede ka mag-manager later on, di ba? Ayos yung kakayahan. Nagawa tayo mga bagay na mabubuting bagay kanya. Baka saan? Wala ko sinabi para may makain ka, para may damit ka. Hindi naman sinabi yan eh. Para saan? O pag siya'y may bahagi sa nangangailangan. Ganyan. So makikita natin, this is an interest na meron kang pagkakataon na makabahagi sa mga nangangailangan. Hindi mo lang pwedeng ibigay lahat ng pera mo sa nangangailangan sa pabayaan sarili mo, kasalanan nyo. Kailangan natin pagtimbangin yung mga talata. Sa Galatians 6:10, kanya kung meron kang pagkakataon. So ito nagnanakaw na ito na gawa ng mabuting bagay sa kanyang mga kamay, ay nagkaroon siya ng pagkakataon kanya. Kaya siya may bahagi sa nangangailangan. So, bahagi po yun ng pagiging mabuting lingkod. Pero hindi lang sa pisikal. Kahit po sa mga emosyonal na pangangailangan ng mga kapatid. Hindi lahat ng pangangailangan pisikal. May mga pangangailangan na hindi natin maibsan sa mga pisikal na paraan. Dito, tingnan ninyo. Makikala kayo sa mga nagagalak, makiiyak kayo sa mga umiiyak. Ang kalungkutan, makikita natin, naibsan kung meron kang tao na nakikiramay sa'yo. Hindi nagpapalakas sa atin ng
kalooban. Kung halimbawa, may kapatid na may sakit, na wala lang kalunasan sa kanyang kalagayan, pupunta mo lang siya at kausapin, ay nagpapalakas siya ng kanyang kalooban. Tandaan na, tao pa rin yun. Bagamat Kristiyano, meron pa rin kalungkutan dahil aalis na siya. Pagka namamatay tayo, meron tayong dilema. Alam mo na pupunta ka sa mabuting kalagayan, at the same time, iiwanan mo na yung mahal mo sa buhay. Meron na sa dilema ka. Aba, nandun ka pa sa pagkakanti ka papatay, yun ang dilema mo. Gusto mo nang gusto. On the other hand, gusto mo nang makalampas sa mga bagay na mahirap, yung kalagayan mo. At the same time, nalulungkot ka na iwanan mo yung mga mahal mo sa buhay. Ganun yun. Pero pag namatay ka na, pumunta ka na sa mas magandang kalagayan, wala na yun. Then, nandun ka na sa mabuting kalagayan. So, yung mga may problema, na hindi ibsa ng physical na pangangailangan, kailangan tayong makibahagi doon. Kung meron namang masaya, may makagalak tayo. Meron naman. Pero on the other hand, mayroon mga malungkot, kailangan na rin silang bigyan ng moral support bilang mga kapatid sa pananampalataya. Yung sa Galatians 6:2, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon matutupad nyo ang kautusan ni Kristo. Yung kautusan ni Kristo ay nasa pagmamahal, di ba? Nung tanungin siya ng mga Udyo, ano ang pinakamahalagang kautusan? Utos sa kautusan. Parehong mahalin eh. Mahalin mong Diyos, mahalin mong kapwa mo kanya. Hindi sa pagkakataon na ito, ang sinasabi yung pangalawang bahagi. Pero pag ginawa mo yung pangalawang bahagi, ginawa mo rin yung unang bahagi. Magkasama yung dalawa eh. Dalhin niyo ang pasanin ng isa't isa. Hindi lamang sa physical na paraan. Kung mayroong taong kapatid na may sakit, gustahin natin siya, nagpapalakas sa kanyang kalooban. Tandaan natin ang paggaling ay may kaakibat na kaisipan. Pagka isang tao po ay mahina kanyang will, mamamatay siya. Kaya marami namatay doon sa pandemic eh. Kasi sa pandemic, wala kang katuwang, dugi-isa ka lang doon. So anong iniisip ng isang may sakit? Lalo na yung pandemic. Kaya namamatay sila. Wala silang moral support ng kasama nila. So yun po, makikita nating bahagi ng mabuting lingkod. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 14. Mga kapatid, aming sinasamo sa inyo. So, salitang sinasamo, ang ibig sabihin, ipinakikusap namin mabuti sa inyo ganyan. Sa lumang Tagalog, naniniklood, kanila eh. Na hindi na natin ginagamit. Na inyong pangaralan ang mga tamad. So, kailangan walang tamad sa atin. Palakasin ang mahihinang loob. Mahina ang loob nila. So, you have to boost the confidence. Alalayan ang mga mahihina sa pananampalataya at maging matiisin kayo sa lahat. Kanya. So, ibig sabihin, ito yung mga emotional na pangangailangan, yung tamad. Psychological yun eh. Tapos, yung mahihinang loob. You have to boost the confidence. Yung mahihina sa pananampalataya, alalayan natin sila para sila yung lumakas at tayo maging matiisin kaya sa lahat. So, yun po, makikita natin sa emotional na pangangailangan. At ganoon din yung spiritual. Ang physical, pinakamababa. Emotional, pangalawa, pinakamahalaga ay kailang spiritual na kalagayan. This is 1 Peter chapter 2, verse 2. Lalo na po yung mga bagong Kristiyano. Yung mga bagong Kristiyano, mahina pa yun sa pananampalataya. Pero meron silang, kung ako'y bagong Kristiyano, meron nga excitement na matuto ka sa salita ng Diyos. So, alalain natin sila ganyan paraan. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitinin yung malinis spiritual na gata. So, i-encourage natin sila na magpatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Upang sa pamagitan natin lumagugayaw tungo sa kaligtasan. Ang layunin natin ng bawat sa atin, tayo lumago sa pananampalataya. Pag hindi tayo lumago, hindi ka maliligtas. Para rin yung, pag hindi lumago yung halaman, hindi siya magbubunga. Kailangan mo lumago muna bago magbunga. Kailangan lumago tayo bago tayo maligtas. Kanya. Tutulungan natin yung mga bata pa sa pananampalataya. Iba yung response natin sa mga bagong Kristiyano. Iba yung response natin sa matagal na Kristiyano. Magkaiba yun. Bagong Kristiyano, matingisin tayo talaga dyan. As much as possible. Pero yung matagal na sa pananampalataya, iba yung response natin to. So, kailangan natin i-encourage yung mga
bata pa sa pananampalataya. Ito sa Hebrews 3:12. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Meron po amin sa atin doon. Hindi lahat sa ating mga Kristiyano pare-pareho ang ating layunin at principal. Hindi bang Kristiyano? Kasama nila na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. May mga taong gano'n. Hindi talaga sila naglilingkod sa Diyos. Manapay sila ay gumagawa ng kagulo, parang ba ay malayo sa Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw. Itong mga salitang ito, palagi natin mababasa sa Bagong Tipan, araw-araw kanya. Sinaliksik nila yung salita, araw-araw kanya. Sila nagkaisa sa templo, araw-araw kanya. Sabi rin din, magpayuhan kayo sa isa't isa, araw-araw. Hindi naman ito literal na araw-araw. Dahil meron tayong ginagawa pa. Ibig sabihin, madalas na tayo magpayuhan sa isa't isa kanya. Habang ito'y tinatawag na ngayon. Ang ibig sabihin na ngayon. Kung wala na ngayon, wala nang bukas, wala nang panahon yun, ibig sabihin. Kung isasalin natin habang meron pang panahon, ganyan. Upang walang sino man sa inyo papagmatagasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Ito po ang proseso ng kasalanan. Unti-unti po yan unti-unti. Parang adiksyon. At sa point na parang mahirap ka na bumalik. So, totoo, nadaya ka na kanya. So, huwag tayo maging matigas sa kasalanan. Kaya, kinakailangan tayong magpayuhan sa isa't isa, kaya nga tayo sumasamba. Isa yun isang paraan. Pero pwede rin nating bisitahin ng mga kapatid kung meron tayong pagkakataon sa ganung layo. Dito po sa 1 Thessalonians 5:14. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly. Ito po yung magugulo kanya. Comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. So ito mga spiritual, kanina ito yung emotional, at the same time, ito rin po yung spiritual na pangangailangan. Pag namatay isang mahina, hindi siya maliligtas, di ba? Kapag ka namatay ka na magulo at di ka lumalakad sa kaisa, di ka rin maliligtas. Hindi na po natin yung mga kapatid na gano'n. Iba-iba yung stage ng ating pananampalataya. May mga mahina, may nasa gitna, may mataas, etc. So, kailangan natin gawin yan. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Sa Galatians 6:1, mga kapatid, kung isang tao ay natagpuan sa namang pagsuway, so siya nagkakamali. Kayo mga spiritual, hindi lahat. Kuminsan, yung spiritual, ang ibig sabihin, ito yung mga mature na sa pananampalataya, ay dapat papanumbalikin sa spirito ng kaamuan. Tingnan lang yung sarili, baka kayo matukso rin. Anong spirito ng kaamuan? Ito yung spirito ng paggawa natin ito, hindi sa ating sariling kapangyarihan, kundi nagpapailalim tayo sa tamang paraan ng Diyos. Kanya. So hindi ka pupunta sa Kanya para sabihan mo siya na parang ikaw mataas, mababdi ka, no? Ang ating spirito ay spirito na gusto natin siyang tulungan. Kumisan, very firm, pero kailangan natin siyang tulungan. Tingnan lang yung sarili, baka magkasala kami. Ganyan. Pero ang importante yung mababasa ang talatang ito, kung sinasa pagsuway, kung nasa babayaan, kailangan tayong pabalikin sa katotohanan. At magsilingkod bilang lingkod ng ating. Kung nasa pabayaan, pag pinabayaan natin siya, tuloy-tuloy na yun. Baka hindi na natin siya ma-rescue pag gusto natin siyang tulungan. So, at dahil siya kami pangangataw, kailangan natin gawin. Santiago 5:19. Mga kapatid ko, kung sino man sa inyo ay naliligaw, kasi rin yung salita, hindi naligaw, naliligaw. Nasa kasalukuyan siyang sitwasyon na siya naliligaw. Kanya. Sa katotohanan, at siya'y pinapanumbalik ng sino man, dapat niyang malaman na nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Hindi po physical na kamatayan ito, mga kapatid. Ito yung spiritual na kamatayan. In other words,
ang kalagayan ng kapatid na ito, siya'y nahiwalay na sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Yun ay espiritual na kamatayan. Pero pag pinanumbalik mo siya kanya, wala siya sa kalagayan na yun. At magtatakip ng napakaraming kasalanan. Ibig sabihin na magtatakip. Hindi naman na parang pinabayaan yung kasalanan. Hindi. Magtatakip siya sa kahihiyan ng kasalanan kanya. Kasi magbabalik na siya sa katotohanan, pinatawag na siya ng Diyos. Yung isang bagay na ginagawa ng kasalanan ay kahihiya yun. At tinatakpan natin yung kahihiyan ng kapatid pag sa pamagitan ng pagsisisi niya at manumbalik sa dapat niyang kalagay sa paglilingkod sa Diyos. Sa aspekto pa rin ng pagiging mabuting alagad ay tayo palagi available. Availability. Na ating panahon, una. Kailangan bigyan natin ng availability ng panahon sa ating paglilingkod kanya. Dahil hindi lahat ng pagkakataon, meron tayong panahon. Ang panahon po ay isang commodity na pag lumipas na, hindi mo na mababalik. Kaya minsan, katulad ko, yung nasa old days na nga, technically speaking, iniisip mo na lang yung nakaraan. Hindi mo na siya mababalik. Pag minsan naisip mo yung mga bagay na nangyari noong unang panahon, hindi mo na siya mababalik. Kahit gusto mong balik sa panahon na yun, hindi mo na mababalik. Bahagi na lang yung alaala ka nga. So, kailangan natin gamitin ng panahon. Sa John chapter 9 verse 4, kailangan natin gawin ang mga gawa niyaw nagsugo sa akin. Ganyan. Samantalang araw pa. Hindi niya pinag-uusapan dito yung araw na maliwanag. Ito ay isang talinhaga. Ang ibig sabihin, kailangan natin gawin ang mga gawa niyaw nagsugo samantalang meron pa tayong panahon. Ganyan. O samantalang tayo buhay pa. Dumarating ang gabi na wala ang taong makakagawa. Pag dumating ang kamatayan, wala kang magagawa. Ganyan. So, yung panahon natin, bigyan natin ng kahalagaan sa paglilingkod. We have to balance. Alam ng Diyos, kailangan tayo magtrabaho para tayo mabuhay. Alam ng Diyos yun. Pwede lahat ng panahon tayo nagtatrabaho. Hindi na pwede, mamamatay ka. Katulad ng mga taong nasa mga first world country na trabaho nila minsan. O yan ang kabayaran na mamuhay sa ganung kalagayan. Hindi natin kailangan gawin yun sa Pilipinas. Yan naman ang ating advantage, di ba? Hindi nga tayo financially mayaman, pero hindi naman tayo gano'n. Sa mga advanced na bansa, kailangan magtrabaho ka na magtrabaho dahil malaki rin ang kailang pangangailangan. So, kailangan meron tayong gamitin natin ng panahon. May talata sa Efeso, sabi ni Pablo, redeeming the time, ganyan. Sapagkat ang mga panahon ay masasamahan. Bilang isang mabuting lingkod, isipin natin ang panahon na binibigay sa atin ng Diyos. Yung ating Panginoon, makikita mo sa kahit saan. Meron isang personal involvement. Kailangan ng personal involvement sa ating pagiging lingkod. Titingnan nyo, ang ating Panginoon, siya'y nasa mga tao sa mga sansan, sa kailang mga tahanan, sa sinagoga, at sa pamilya, nandun siya. Nandun ang Panginoon. So, ang paglilingkod niya ay sa ganung paraan, ganyan. Kailangan niya makilala yung mga tao para makapaglingkod siya sa Diyos. Lalo na sa mga pagkakataon na kailangan natin silang aralan, hindi natin sila kilala. Gaya din sa relasyon natin bilang magkakapatid, meron tayong personal involvement. I-avail natin yung kung meron pagkakataon. Panghuli sa availability na makikita natin, it's a sacrifice. Kung dati kalimutan niya, we are willing to sacrifice. Alang-alang sa Panginoon. Dahil tayo lingkod ng Panginoon. Tandaan natin, kailangan tayo mahitagulan ng Panginoon at tayo lingkod ng Panginoon. Siya nagsakripisyo para sa atin. So we are also willing to sacrifice para sa ating Panginoon. Tingnan natin ang mga talata. May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila, tiniwan siya halos patay-patay. At nagkataong bumababa sa daang ito ang isang saserdote, isang pare. Nang kanya makita ito, siya'y dumaan sa kabilang panig. So, hindi niya pinansin. Ngayon din ang isang Levita. Ang isang Levita
ay sa lahi ni Levi, pero hindi sa lahi ni Aaron. So sila tumutulong lamang sa mga sacerdote. Nang dumating sa lugar na yon, ay kanya nakitang tao yon, siya dumaan sa bilang balik. Subalit ang isang Samaritano, meron pong irony itong nasaysayan na ito. Yung dalawa, mangudyo yun. Dapat sumunod sa kautusan ni Moises. Ito Samaritano ay mga lahi ng mangudyo na tinuturing na marumi. Dahil meron silang ibang lahi. Hindi sila puro mangudyo. Kumbaga sa mga aso, hindi sila pure breed. Sa kanyang paglalakbay, dumating sa kanyang kinaroroonan. At nang kanya makitang tao yun, siya'y nahabag. Kanya nilapitan siya, tinalian ng kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak, so binandage niya. Pagkatapos sasakay sa kanyang sariling hayop, siya'y dinala, so naglakad na lang siya. Siya'y dinala sa bahay panuluyan at tinalagaan. Nagsunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan. Sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang paragdagan o paggastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Siguro kilala niya yung may-ari. Hindi ba? Ano sa palagay mo? Alin sa taong ito? Tatlong ito. Ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisa. At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, pumayo ka at ganyan din ang gawin mo ngayon. So ito isang halimbawa ng ating paglilingkod. Ibig sabihin, you are willing to sacrifice. Ito isang bagay lang, hindi lang sa ganung paraan. Sa lahat ng paraan ng ating paglilingkod sa Panginoon, we are willing to sacrifice. Yun ang sinasabi. So bilang panghuli, number 1, ang ating Panginoon, ang siyang pinakadakilang tao na nabuhay sa mundo. Walang ihigit sa Kanya. Na siya lamang ang tao na di nagkasala kahit siya'y tinukso Kanya. Pero hindi siya political leader. Hindi siya naging presidente, etc. Hindi siya. Hindi siya military commander. Siya naging general. Hindi rin. Siya hindi rin company CEO. So hindi siya mayaman. Ano siya? Hindi rin siya atleta sa sikat. Siya ang mapagkumbabang lingkod lamang. Pero siya naglilingkod sa iba. At sa ganung klaseng paglilingkod niya, na siya naging masunurin ka sa kamatayan, siya binigyan ng pangalan na git sa ibang pangalan kanya. Kaya nakapagtataka po yung mga nagsasabing sila yung lagad ng Panginoon. Pero ang pangalan ng kailang grupo, hindi pangalan ng Panginoon. Insulto yan sa Panginoon. Kaya ang pangalan po na nilalagay natin ay Church of Christ. Dahil yan ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Sa Philippians 2:15, basahin natin. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak. Hindi 2:15, ano po? Mali yan. Verse 10, verse 11. Verse 9. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Kung meron bang pwedeng lumuhod, ibig sabihin, yung mga buhay, yung nasa langit, at yung mga patay, kanya. At ipangalag ng bawat dila na siya sa Kristo, Panginoon, sa ikalalahati ng Diyos Ama. Bakit siya binigyan ng pangalan sa lahat ng pangalan? Dahil siya yung naging dakilang lingkod ng Diyos. Pangalawa, so ang Panginoon, ang ating paitay kanya mga alagad. Sa definition po ng alagad, hindi lang yung natututo ka. Ika'y naging katulad ng iyong Panginoon. Kanya. Ang isang alagad, hindi siya pwedeng maging mas dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Sa Matthew 10:25. So tayo po'y mababa kaysa sa ating Panginoon. Ngayon, kung ating Panginoon ay isang lingkod, maging katulad natin siya. So, ang pinakadakilang bagay na pwede nating gawin ay maging lingkod ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon, pinaglingkuran niya tayo kanya. So, ang dakilang paglilingkod sa Panginoon ay siya paglilingkod ng iba. So, ito po ang sa unang bahagi ng ating pag-aaral sa pagiging lingkod. Yun ang sinabi natin. Na ang ating pagiging disciple, na galing sa salita matetes, na ibig sabihin, learner, hindi lang natuto ka, kundi naging katulad ka ng iyong guro kanya. Hindi katulad ng academics, ng pag-aaral, natututunan mo lang yung subject. Hindi mo ginagaya yung teacher mo.
Pwede sa ating pagiging estudyante ng Panginoon, hindi lang natututo tayo sa Kanya, naging katulad natin sa Kanya. So, kung Panginoon lingkod, kailangan tayo ay maglingkod. So, ito po ang ating pag-aaral po sa umaga po ito.